magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome once again sa ating midweek Bible study. Yan. Salamat sa Panginoon sa araw na pinagkaloob niya sa atin na muling makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So, before we start, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa aming lahat. Ama, sa gabi pong ito, narito po kaming lahat na kapatiran. Inaalay namin ang oras nito sa iyo. At kami man, Panginoon, sa gabing ito, narito po kami upang makinig ng iyong magandang balita. Salamat, Ama, sa iyong katapatan sa aming lahat na kami ay patuloy mong pinagkakalooban ng mga ganitong uri ng pagkakataon na patuloy na makatanggap ng mga pagtuturong siyang magiging gabay at patnubay namin sa araw-araw. At dalangin po namin, Ama, na pagkalooban po kami ng pusong marunong tumanggap ng iyong pagtuturo. Maunawaan namin ang bawat salita sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu na ipagkakaloob sa aming lahat. Kaya sa gabing ito, Panginoon, gabayan niyo po kami at ganoon din po ang gagamitin mo mula sa pagpapaawit
ang Comfy Music Ministry, the band, the song leader. Lord, we ask for your double portion of your anointing. At higit sa lahat, sa kapatid kong gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Lord, bless his lips, Panginoon. Be the one to put the words on his mouth, Panginoon. And again, may your name be glorified tonight. Yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. So, tayo ba'y may mga YouTube account na? Kung wala pa, pagawa tayo sa ating mga anak at apo. Ayan. So mga kabataan, magaling sila dyan. Ano ha? Para mabisita natin yung ating YouTube channel, which is Comfy Media. Diyan natin makikita yung ating mga past activities, kagaya ng mga anniversaries, na hindi lamang ng individual prayer group o branches ng Comfy, maski yung main celebration ng ating Comfy. At ganoon din po, nandun na rin yung ating mga awitin, mga original songs. At saka yung ating mga fellowship, concerts, GMJ, Bible study, nandyan na po lahat. Pwede natin ulitin yung mga pag-aaral, pagtuturo, pag minamiss tayo, dyan na po sa Comfy Media natin makikita. Ano ha? So mga kapatid, again, pagawa na tayo ng ating account and subscribe. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan ang nagse-celebrate ng kalang special day, August 20, 2025. Happy birthday, Sister Lita Gatmaitan. Happy birthday, sis. Sister Rowena Molon and Sister Carrie Loves. Ayan. Happy birthday and enjoy the day. Yes. Happy birthday, mga kapatid. A blessed day to all of you. Yan. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili para muli tayong tumalon, sumayaw, iwagay-iway ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos. So, let's call our friends, ang ating mga kasama sa bahay, para sama-sama tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. So, let's welcome our praise and worship team. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Tayo ay naparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon ay sasamba at aawit sa Kanya. Amen. Yes, Lord. Purihin ang ating Panginoon, ang pagpapala niya ay mapa sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ang lahat kong kasalanan ay kanyang pinatawad. Hallelujah, At anumang aking sakit, pinagaling niyang lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya tayo na pong umawit sa ating Panginoon. Yes, Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag,
ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin mo't dalangin mo, dinirinig niya. May tiwala. Yes, Lord! May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Hallelujah. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nagbuhat sa Kanya. Minsan pa may tiwala. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nagbuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, Tanging siya lamang. tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, Tanging siya lamang. tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Hallelujah! Lord. We worship you, Lord. We Thank you, glorify your Jesus. name. Hallelujah. Thank you, Let's Jesus. continue to worship the Lord. Amen. Pasalamatan natin palagi ang Panginoon sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Yes, Lord. Thank you. Kaya nararapat lamang na siya ay pagkukulan ng pasasalamat Yes, ng buong pagsamba, buong puso at kaluluwa.
Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwal, hatiin ka, Thank you, Jesus. dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos.
Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, pinupuri ka namin. Hallelujah. Sa iyo ang puri, ang luwalhati. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Praise you. Yes, hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to you, O God. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, music ministry. Glory to God. Thank you, Lord. Sa patuloy na paggamit sa atin ng Panginoon. And tonight, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us welcome my co-minister, co-patriarch, no other than Minister Sandy Laresa, to end chapter 15 of Romans. Yan. Wawakasan ni Minister Sandy ang Romans 15. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Saan man po tayo naroroon, sa Pilipinas, sa North, East, West, and South. At sa ibang bansa rin po, kung nasan man tayo naroroon, magandang umaga, magandang tanghali, hapon, or gabi man po sa inyo. Okay. Pagpapatuloy po natin, mga kapatid, sa aralin sa aklat ng Roma, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa chapter 15 po tayo, at nauna na po yung ilang minister natin na nagbahagi tungkol dito. Si Minister Elmer, nauna na po niyang ibinahagi ang Roma 15, 1 hanggang 13. At pinabagatan niya nga po yung bring glory to God through relationship. At sinundan po yon ni Minister Jeff sa Romans 15 din po, beginning from verses 14 naman to 21. At nilagyan niya rin po ng title na Bring Glory to God to the Work of Christ. Ngayon naman po, ang aking ibabahagi ay Romans 15, beginning from verse 22 up to 33. At ito po nga ay may title na Bringing God's Glory by Supporting the Work of the Missionary. Ayan. O, basahin po muna natin ang Romans 15 verses 22 to 33. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya
na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga namang dapat nilang gawin dahil ang mga hintil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapalang material. Kaya pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan papunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin para sa akin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Hudeya na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin ng sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Manalangin po muna tayo. O dakilang Ama, pinupuri ko po namin at pinasasalamatan sa gabi pong ito at muli po kami niyang binigyan ng pagkakataon na mapag-aralan po ang inyong salita. Sa pamamagitan po ng tulong at gabay ng inyong Espiritu, dalangin po namin ang pangunawa, Panginoon, upang ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So ngayon, dako na po tayo mga kapatid. Una sa lahat, ang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma ay meron po siyang nilalayon dyan mga kapatid. Okay? Unahin po natin yung mga unang tatlong kabanata. Okay? Kung ano po yung purpose ni Saint Paul ng pagsulat sa mga taga-Roma. Okay? Yung epistle sa Rome na po. So dito po sa Romans chapter 1 to 3. Yan, recap lang po tayo mga kapatid. Paul explained the doctrine of justification by faith in Jesus Christ. Paul defines the plea of sinfulness that falls all mankind and teaches that God's solution to this problem for all people is the atonement of Jesus Christ. By faithfully accepting the atonement of Christ, all mankind will be justified or forgiven and receive salvation. Yan po ang nilalayon ng kabanata 1 hanggang 3 ng sulat ni San Pablo sa Roma. Ipinaliwanag po dyan ni San Pablo ang pagpapawalang sala ng Diyos ayon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At dyan din po pinaliwanag ni San Pablo ang kinahinatnan ng kasalanan ng tao, ng sangkatauhan. Tinuro niya rin po dyan na ang pamamaraan at tanging solusyon sa kasalanan ng sangkatauhan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan po ng paghahandog ng sarili ng Panginoong Hesukristo upang mapatawad ang kasalanan at magkaroon ng kaligtasan. So, yun po ang naunang mga tatlong kabanata. Sa mga susunod naman pong kabanata ng Roma, mula kabanata 4 hanggang 8 naman, tingnan po natin ang pinararating naman dyan at layunin ng sulat ni San Pablo. Paul cite the example of Abraham to illustrate the doctrine of justification by faith. He expounds doctrine of salvation and teaches how those doctrines affect the lives of all who have faith in Christ. Yan. Dito naman po ay ipinaliwanag ni San Pablo at ginawa niyang halimbawa si Abraham tungkol sa pagtuturo sa pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
At pinalawak pa niya po yan sa pamagitan ng pagtuturo ng kaligtasan. At ang pagtuturong yan ay kung ano ang magiging dapat na maging bunga sa buhay ng mga taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo nang ayon sa kanilang pananampalataya. Okay, dito naman po sa mga natirang mga kabanata, mula kabanata 9 hanggang 16, ito naman pong ibig na iparating dyan ni San Pablo. Paul writes about Israel's elect status, present status of the gospel, and eventual salvation. Paul counsels Jewish and Gentiles church member to live the gospel so there will be peace and unity in the church. He pleads for the saints in Rome to continue to keep the commandments. So dito po mga kapatid, pinaliwanag naman ni San Pablo ang pagkakapili ng Panginoon sa kasalukuyan sa bansang Israel. Okay? At ipinaliwanag niya ang mabuting balita tungkol kay Kristo at ang kaligtasan. At pinaalalahanan niya rin ang mga Hudyo at mga Hintil na mananampalataya dyan sa Roma upang makapamuhay ng naayon sa mabuting balita upang magkaroon sila ng pagkakaisa at kapayapaan. So, ang tatalakayin naman po natin ngayon o ibabahagi ay yung mula talata 22 hanggang 33. Dito po, mapapansin nyo sa talatang 22, mga kapatid, ang sabi doon, yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. So si San Pablo po ay may planong pumunta ng Roma, okay? Pero hindi pa po matuloy-tuloy siya dahil may kadahilanan po. Makikita po natin ang kadahilanan pag binalikan po natin yung talatang 19 hanggang 21. Pag binasa po nyo yan, ang sabi po dyan kasi, hindi pa tapos ang kanyang pangangaral sa Panginoong Hesukristo tungkol sa Panginoon doon sa lugar na yan. Kaya hindi niya pa iniiwanan, hindi pa nila kilala ang Panginoong Hesukristo. So mabigat kay San Pablo sa kanyang kalooban na basta na lamang iwanan nang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin sa pangangaral tungkol sa Panginoon doon sa lugar na kanyang pinuntahan, kaya hindi pa siya pumupunta at nakararating sa Roma. So napakagandang katangian po 'yon, na si San Pablo hindi siya good starter lamang. Bagkos siya ay good finisher din. Ayaw niyang iwanan ng isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon o pinagagawa ang pangangaral o ang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo hanggat hindi pa niya natatapos. According to verses 19 to 21, marami pa ro nang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya tinapos niya muna na marating ang bawat lugar sa lugar na yon upang makarating naman siya at makapunta naman ayon sa kanyang plano sa Roma. Okay? So dito rin po, makikita natin sa verse 23. Nung natapos na po ang kanyang tungkulin sa pangangaral doon sa lugar na yon, Paul was done to preach in that place. Kaya nagpasya naman siya, nagplano na siya na pupunta naman sa Roma. Sa verse 24, Paul's plan to visit the brethren in Rome before going to Spain. Okay? So, si San Pablo rin po, mga kapatid, nagpaplano rin po sa kanyang misyon. Okay? According to the verse na ating binasa, makikita po natin doon, mga kapatid, na ang plano ni San Pablo ay actually hindi naman agad-agad nag-materialize. Okay? Kasi naniniwala din ni si San Pablo that yung ating mga plano must always be subject to God's editing. Okay?
Sabi nga sa salita ng Diyos, we may make all the plans. We may make the plans, but God has the final say. So, very ini-strategize ni San Pablo ang kanyang pangangaral. Pinaplano niya rin po, mga kapatid. At dito makikita po natin sa verse 25 naman, yung kanyang pagdadala ng support na galing sa kanyang mga kamananampalataya sa Macedonia at Achaia, yung bringing support to Jerusalem from the Macedonian and Achaean brethren. So noon pa man, pinapractice na po, mga kapatid, ng mga naunang mananampalataya ang pagsuporta sa mga mangangaral at sa gawain ng ating Panginoon. And even to this point, alam naman po natin, especially sa ating church, di po ba? Tayo naman po ay nandoon yung ating pagsuporta sa mga gawain ng ating Panginoon, pagsuporta sa mga manggagawa. Makikita naman po natin yan. Katunayan, may mga outreaches tayo, kahit dito sa Metro Manila, na patuloy na sinusuportahan ng ating mga kapatiran. Thank you Lord, di ba? Sa Bicol, gaya ng Bicol outreach natin, meron na tayo ngayon doong tinitirhan ng mga manggagawa. Actually, ang assign nga po ngayon doon ay si Minister Otan and si Sister Ana. Ayan. Good evening sa inyo, mga kapatid dyan, at sa ating mga kapatiran dyan sa Bicol Outreach and sa Masbate Outreach. Yan ay bunga po, mga kapatid, ng sama-sama nating pagtutulungan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya naman sa bayan ng Sorsogon o Bicol Outreach natin ay patuloy po ang pangangaral ng ating community sa pamamagitan po ng patuloy nating pagsuporta. Kaya makikita rin po natin doon yung partnership ng mga manggagawa at ng mga mananampalataya. So, wag nating kalilimutan na same lang naman yung reward ng ipinadala at nung nagpadala. So, noon pa man, nararanasan na rin po ni San Pablo yung pagsuporta ng mga mananampalataya sa kanyang missionary work. Okay. So, ang kagandahan po nito, ang mga taga-Macedonia, according to verses 27 and 26 dito sa Roma, ibang klase yung kanilang attitude sa pag-support. Okay? The attitude of the Macedonian and the Achaean believers or brethren in giving is yung may kagalakan sa kanilang pagkakaloob sa gawain. At makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 9, 7 and 8. Ang sabi po doon ay, ang Panginoon ay nalulugod sa nagkakaloob ng may kagalakan. At siya rin naman ang magbabalik doon sa mga taong nagkaloob ng may kagalakan. Punta naman po tayo dito sa verse 29. Okay. So ang expectation po ni Paul, habang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay makakakuha siya ng support doon sa mga mananampalataya through their prayer. Okay? Napakahalaga po kasi noon na siyempre habang humahayo o ginagampanan ng mga lingkod ng Panginoon yung gawain na pinagkatiwala ang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba-ibang lugar, napakahalaga po nung sinasamahan din natin. Hindi lamang yung support natin sa finance, kung hindi yung support din natin through prayer. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi upang hindi lamang tayo manangan, siyempre sa ating sariling kakayanan, kung hindi ito katuwang natin or kasama natin at kailangan natin ang tulong ng Panginoon kasi hindi naman po talagang madaling mangaral. So hinihiling niya ni San Pablo ang prayer o dalangin ng mga kapatid doon sa kanyang misyon. Sabi nga po ng isang kilalang sabihin nating theologian and philosopher na si Saint Augustine,
sabi niyang ganon about prayer is, without God, man cannot. But without man, God will not. Yun. Kapag ka daw po ang wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya napakahalaga ng prayer. Pero kung ayaw naman o wala ang tao nagagawa nung pinagagawa ng Panginoon, okay, God will not ang sabi. So, kailangan po natin talaga ang panalangin sa ating buhay. Kaya ito pong sulat ni San Pablo, mga kapatid, ay nagpapatunay lamang na hanggang sa kasalukuyan ay atin pong nagagampanan sa tulong at awa ng ating Panginoon ang pagpunta natin sa iba-ibang lugar, ang paghayo, okay? Kasama ang inyong mga suporta, ang inyong mga panalangin, at nagkakaloob ng may kagalakan upang patuloy na maipangaral ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat naniniwala si San Pablo, mga kapatid, ayon sa Roma 16, na ang sabi niya ay hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Kaya salamat sa ating Panginoon at patuloy nating suportahan ang gawain ng Panginoon at patuloy nating ipanalangin ang ating mga kapatid na humahayo. Of course, ang mga patuloy na sumusuporta rin ay atin ding ipanalangin, mga kapatid. Ayan, kaya dito po, tuloy po tayo dito sa verse 30 to 33 na po tayo. Dito po yung may request si Saint Paul sa mga mananampalataya. Yung kanyang request na prayer for his safety in Jerusalem. Kasi hindi nga naman po madali ang paghayo ng salita ng Diyos sa malalayong lugar. Katulad po natin, mga kapatid, marami po tayong lugar na pinupuntahan ang comfy, At ang mga manggagawa ay bumabiyahe po yan ng mga ilang oras. Katulad po halimbawa ng outreach natin sa Sorsogon or Bicol Outreach and Masbate. Diyan po, kung babiyahe kayo ng bus, is mga 12 hours po ang biyahe sa bus dyan. Hanggang Sorsogon lamang po yun. Tapos, Masbate pa, from Sorsogon to Bulan Port, mga 1 oras pa po yun, o 1.5. Tapos, sasakay pa kayo ng ferry boat ng mga 1 oras pa rin. Okay? Hindi po madali, in a sense, na although nandyan ang Panginoon, pero come to think of it, kasi 12 hours kayong babiyahe, gabi po ang biyahe doon. Ngayon, habang bumabiyahe po kayo, syempre tutulog kayo sa biyahe. Pagka tulog na kayo, hindi nyo na alam kung anong mangyayari doon sa bus na sinasakyan mo. Although syempre, kaya kailangan po talaga ang prayer ng bawat isa sa atin sa mga humahayo. Yung ating health, kailangan din po yan na ipagpe-pray natin din. Pati yung mga sasakyan natin, ultimo yung ating mga kakainin doon sa outreach na yon, yung ating mga iinumin. Okay? Kasi hindi po ganun kadali ang mag-outreach. Meron nga po kaming nakasama kasister. Ngayon, nung pauwi na kami, bago kami sumakay ng bus, nung bandang hapon, marami siyang nakain na buko. Kasi nag-prepare ng buko yung isa sa prayer meeting. Nanabik siyang kumain ng buko, marami siyang nakain na buko, yung kasister. Di sumakay na kami ng bus. Ngayon, pagsakay namin ng bus, habang tumatakbo, napapansin ko, pag tulog kasi ako, pag humihinto yung bus, nagigising ako. Pag huminto, hindi na ako bumabangon pa. Tinutuloy ko lang yung tulog ko kasi syempre sa pagod niya, tulog pa rin. Kaya lang, nung madalas ng pahinto-hinto, nagtaka na ako, tiningnan ko na kung anong nangyayari, ba't madalas na humihinto. Yung isa pala nating kasister, sumamaan tiyan. Kaya kada ilang minuto, nakikiusap sa driver na huminto kasi mag-CCR siya.
opo, nasira ang tiyan niya. O, ganun po. Buti pauwi na po kami. Tapos na po yung ating gawain. Paluwas na kami ng Manila that time. So, kaya napakahalaga po mga kapatid, na sama-sama nating ipinapanalangin ang gawain ng Panginoon at mga manggagawa. Hindi lang po 'yon, syempre pati yung ating mga sasakyan kasi hindi po natin kontrolado ang daan. Okay? At yung driver, syempre pagpe-pray din natin yung driver ng bus. Alam naman natin na marami tayong nababalitaan na madalas ang aksidente, lalo na po sa bandang gabi. So, through our prayer, mga kapatid, malaking bagay po at tulong ang nagagawa niyan. Okay? And then, dito rin po sa mga talatang ito, yung 30 to 33 ng Romans 15, hiningi rin po ni San Pablo yung partnership sa mga mananampalataya, yung kanilang suporta. So, nabanggit nga nung kamakailan na pagtuturo, ng ating kapatid na hindi naman ganun kadali ang maglingkod sa Panginoon. Sapagkat yun nga, yung prime time na mga pagkakataon ng buhay namin, ay talagang totaling isinuko na sa Panginoon. Yung halimbawa yung kalakasan pa ng mga manggagawa ay iniukol na sa Panginoon yung kalakasan upang makahayo, magamit sa pamamagitan ng paghayo ng salita ng Diyos, i-give up na po yun mga kapatid, of course. At sabi nga, dahil doon ay marami po ang nagtataka kung papaano kami nakaka-survive. Dahil may pamilya, may mga nag-aaral na anak, may mga pangangailangan din, Okay. Pero salamat sa Panginoon dahil ang ating mga kapatiran ay binigyan ng pagkakataon at hinipo ng Panginoon na magkaroon po ng partnership, okay, sa pamamagitan ng mga manggagawang humahayo at ng mga suporta ng ating mga kapatiran. Okay, kasi alam naman natin na hindi naman natin kayang lakarin. Malayo po kasi yon mga kapatid, yung Bicol. Kung lalakarin natin yung kailangan natin ng pamasahe talaga. At yung dagat, mula Bulan Port hanggang Masbate Port, hindi naman po kayang languyin yun, So, kailangan talaga ng mga supporter at partnership ng ating ministry. Kaya, in return naman, si Lord naman po ang nagbibigay ng gantimpala. Pinagpapala naman yung ating mga kabuhayan, yung ating mga anak, yung mga hindi nating inaasahang mga pagpapala na dumarating sa ating buhay. And then, dito rin po sa mga talatang ito, Paul wishes God's peace upon the Roman Christians. So, hinangad at sinabi rin ni San Pablo na hangad niya ang kapayapaan ng mga mananampalataya sa Roma, mga kapatid. Kasi yung peace na yan ay kailangan po talaga ng bawat mananampalataya dahil especially nowadays, marami tayong nababalitaan na hindi maganda. Maraming nagaganap sa ating kapaligiran. Maraming nagiging pagbabago. Okay? Nasa panahon tayo ngayon ng laganap ang sukdulan ng kagandahan ng teknolohiya. Kaya lang sa pag-usbong ng teknolohiya, may mga nagiging pagbabago rin sa buhay ng tao. Okay, ngayon, uso na ngayon yung mga AI, yung mga robots. At binabalak nga ng ganong teknolohiya na palitan na ang tao na nagtatrabaho, papalitan na ng robot. At dinedevelop po yan ngayon. Kung halimbawa ikaw, wala kang kapayapaan ng Panginoon, mangangamba ka. Kung halimbawa sabihin nung isang tao, naku, paano na yun? Pag pinalitan ng robot ang aking trabaho, mawawala na yung kapayapaan mo, di ba? Pero, ganun pa man, salamat sa Panginoon sapagkat alam po natin na
ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso't isipan. According to Philippians chapter 4, ang sabi po roon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung panalangin ni San Pablo na humantong sa atin at madama natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, yung binabanggit din po rito ni San Pablo, yung Paul's commitment to serving the church and spreading the gospel. So, salamat sa Diyos dahil ibang klase ang commitment ni San Pablo. Marami po siyang naranasan na mahirap na bagay sa paghayo ng salita ng Diyos. At pag titingnan natin, nakaka-relate po tayo sa bagay na yon. Kasi tayo man, at ang aking mga kamanggagawa ay marami na ring naranasan na mga karanasang mahirap dahil sa paghayo ng salita ng Diyos. Ano po? Nandyan yung aabutan ka ng balita na sabing ganun may bagyo daw na darating. Papunta ka ng Masbate. Tatawid ka ng ilog. Tapos sasabihin, may bagyong darating. Naku, paano kayo? Pupunta pa ba kayo? Tutuloy pa ba kayo? Nasa Sorsogon ka na, halimbawa. Ngayon, siyempre, magpe-pray ka. Hihingi tayo ng leading sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa at ibang klase talaga ang Panginoon. Kahit na minsang dumating yon na may bagyo daw na darating, tatawid kami ng dagat, papuntang Masbate. Siyempre, nag-pray kami. Tapos, siyempre, payapa naman po kami kasi may biyahe naman. Kasi sabi namin, kung delikado, hindi papayagan ng Coast Guard na bumiyahe. Hindi naman po pinospone yung biyahe ng barko ng Coast Guard. So, tumuloy din po kami. And then, after that, pagdating namin doon sa Masbate, siyempre, continuous yung praying. Tapos, prayer meeting natin doon, ilan yon? 1, 2, 3. Tatlong prayer meeting, iba-iba yon na lugar, malalayo. After nung prayer meeting na huli, edi natulog na, then kinabukasan, nandun pa rin yung balita na may paparating na bagyo. May biyahe naman. So, pray pa rin kami, tuloy pa rin kami, pabalik na kami uli ng Sorsogon noon. So, that time, nung bumalik kami at nakarating na kami ng Sorsogon, nakasakay na kami sa barko, nakatawid ng dagat. Alam niyo po ang nangyari? Saka dumating yung bagyo. So, nabalitaan namin na pinahinto na yung pagbiyahe ng mga barko na papuntang Masbate kasi hindi na maganda yung alon, malalakas na daw po. So, salamat sa Panginoon, sapagkat kahit ganun yung mga nababalitaan natin, kararanasan natin na paghayo ng salita ng Diyos katulad ni San Pablo, Paul's commitment to serving the church and spreading the gospel. So salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy po na mag-iingat sa atin, katulad po ng panalangin ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Kaya salamat sa ating lahat. Ang lahat po ng ito ay nagkakaroon ng kaganapan na patuloy na maihayo ang salita ng Diyos, makapag-spread ng gospel, at makapagpadala ng mga manggagawa dahil po sa ating Panginoon, sa ating partnership, sa ating prayer, kaya po nagkaroon yan ng kaganapan. At ipag-pray po natin na marating pa ang ibang lugar kung saan tayong may mga kamag-anak pa na madalhan ng salita ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2 Hallelujah.